Hi, Sir Carl. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Clarissa. Kasalukuyang nakatira dito sa Bulacan kasama ang aking pamilya. Ang karanasang aking ibabahagi ay nangyari noong dalaga pa ako at nasa kolehiyo pa lamang. Taong 1996, noong pansamantala akong tumira sa aking tiyahin at lolo sa Marinduque. Ipinakiusap kasi ng aking tiya Betty kay Papa na kung maaari ay doon muna ako sa kanila pansamantalang tumira para may makatuwang siya sa pagtingin-tingin kay lolo kahit sa panahong bakasyon lang sa eskwela. Nagiging sakitin na kasi noon si Lolo Miguel at ng mga panahong iyon ay paralisado na rin ang kalahating katawan nito. Si Tia Betty na lang ang bukod tanging kasama ni Lolo sa bahay nila sa Marinduque. Dahil sa kanilang magkakapatid, si Tia Betty na lang din ang hindi pa nakakapag-asawa. Hindi naman ako nagdalawang isip na pumayag noong kausapin ako ni Papa ukol sa ipinapakiusap ni Tia Betty. Malapit din naman kasi ako sa aking tiyahin at lolo. Isa pa, bakasyon din naman noon sa eskwela, kaya agad na akong bumiyahi papunta ng Marinduque. Naging maayos naman ang kalagayan ko sa poder ng aking tiyahin at Lolo Miguel. Kalaunan nga ay nasanay na rin ako sa araw-araw na kami lang ni Lolo ang naiiwan sa bahay. Araw-araw din kasing umaalis ng bahay si Tia Betty. May maliit na tindahan kasi sila Lolo sa palengke at si Tia Betty ang nag-aasikaso noon. Dati naman ay nakakatuwang niya naman daw doon si Lolo. Pero simula noong naging sakiti na ito at naparalisa ang kalahati ng katawan, ay si Tia Betty na lang ang tumatao sa tindahan nila. Mayroon naman siyang tindera na siyang nag-aasikaso sa mga mamimili. Pero sadyang hindi niya lang magawang ipagkatiwala ang tindahan doon, lalo na ang kahan ng pera. Dati rin naman daw ay may nagbabantay kay Lolo, pero matapos manganak ng anak nito ay nagpaalam na ito kay Tia Betty na aalis dahil mag-aalaga na lang daw ito ng apo. Hindi naman gaanong alagain si Lolo. Nagagawa naman itong kumilos kahit papaano. Kailangan lang siyang alalayan kasi may mga pagkakataon na nawawala siya sa balanse. Bagamat palagi lang kaming nasa loob ng bahay ni Lolo Miguel, hindi naman ako nakakaramdam ng pagkainip. Sanay rin naman kasi ako na nasa loob lang palagi ng bahay. Ako yung tipo na hindi ugaling tumambay sa labas o di kaya magpagala-gala sa kung saan. Meron akong matalik na kaibigan ng panahong iyon, si Laika. Noong nasa Quezon City pa ako, kung saan kami dating naninirahan, ay madalas kaming magkita ni Laika. Siya ang laging pumupunta sa bahay namin para magkasama kami. Pero noong nagpunta nga ako sa Marinduque, ay naputol na ang pagkikita naming dalawa. Ganun pa man ay hindi naman nawala ang komunikasyon namin dahil palagi kaming nagsusulatan. Hindi pa masyadong uso noon ang cellphone. May telepono rin naman noon, kaso wala namang telepono sila Tia Betty sa bahay nila. Kaya sa pagsusulatan na lang kami nagkakabalitaan ni Laika. Isang beses sa isang linggo kung makatanggap ako ng sulat mula kay Laika at sasagutin ko naman yun agad matapos kong basahin. Ipinapakisuyo ko na lang kay Tia Betty ang pagpapadala noon sa post office sa tuwing pupunta siya ng palengke. Sa dalas nga naming magsulatan ni Laika, naging pamilyar na ako sa karterong tagahatid ng sulat sa amin. Kilala na nito ang pangalan ko, pero ni minsan ay hindi ko na itanong ang pangalan ni Manong Kartero, kaya Manong na lang ang naging tawag ko sa kanya. Isa pa, hindi ko rin naman masyadong kinakausap si Manong Kartero. Tahimik kasi ito at mukhang masungit. Laging nakakulot ang noo na may pagkamatalim kong tumingin. Kung hindi naman ay parang umiiwas ito ng tingin sa tao. Sa tuwing maghahatid ito ng sulat sa amin ay kakatok lang siya at sisigaw ng,
Sulat! At kapag nakalapit na ako, ay iaabot niya lang ang sobre sa akin pagkatapos ay aalis na rin agad. Isang araw, nang minsang nasa balkonahe kami ni Lolo para magpahangin, napansin kong may isang babae na tila nakatingin sa gawi namin. Naroon siya at nakatayo sa kabilang bakuran na katabi lang din namin. Pakiwari ko ay kami ni Lolo ang tinititigan niya. Para ding hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Matangkad ang babae, morena, at sa hula ko, nasa 40 na mahigit ang edad. Noong mapansin itong nakatingin na rin ako sa kanya, ay bigla itong nag-iba ng tingin at ilang sandali pa ay pumasok na sa loob ng bahay. Noong sumunod na araw ay nagulat ako nang mapagbuksan ko ng pinto ang nasabing babae. Ang akala ko kasi noon ay si Tia Betty ang kumakatok na iyon. Kaya dali-dali ko namang binuksan ang pintuan ng gate na hindi na nagtatanong kung sino ang nasa labas. At nang pagbukas ko nga ay nakangiting mukha ng babae ang bumungad sa akin. May dala-dala siyang mangkok na naglalaman ng ulam. May sarsa ang dala niyang ulam, parang kaldereta ang pagkakaluto. Aniya na parami raw kasi ang nailuto niyang ulam, kaya naisipan niya daw kaming bigyan. Nahihiya man ay tinanggap ko na rin, baka mapahiya at magdamdam ang babae kapag tinanggihan ko pa iyon. Pinapasok ko siya sa loob ng compound habang isinasalin ko ang laman ng mangkok sa ibang lalagyanan. Pagkatapos ay ibinalik ko na iyon sa kanya at nagpasalamat. Nagpakilala ang babae sa akin, kaya nalaman kong Luisa ang kanyang pangalan. Hanggang sa napapadalas na ang pagbibigay niya sa amin ni Lolo ng lutong ulam. Pero kahit madalas ang paghahatid niya ng ulam, ay sa basurahan lang din naman ang diretsyo noon. Bawal kasi kay Lolo ang karne. Ako naman, isda, gulay at seafoods lang ang gusto. Kaya madalas sa bahay ay gulay o di kaya isda ang ulam namin. Hindi kami nag-uulam ng karne. Kaya itinatapon ko na lang din sa kinagabihan ang ulam na inihahatid sa amin ni Ate Luisa. Lalo at kapag hapon na ay napapansin kong iba na ang amoy noon. Medyo mabaho na. Naisip ko nga na baka hindi talaga bagong luto iyon noong ihatid sa amin. Baka ilang araw na iyong nailuto at nilagay lang sa ref. Kaya noong ihatid sa amin ay bumabaho na kaagad kapag hapon na. Naging kakwentuhan ko na rin madalas si Ate Luisa kapag hapon at nasa bakuran kami ni Lolo. Mukha naman siyang mabait. Ayon pa sa kanya, ay madalas mag-isa lamang daw siya sa bahay dahil nasa malayo nagtatrabaho ang kanyang asawa. Nabanggit ko rin siya minsan kay Tia Betty. Ayon pa kay Tia, bago lang daw sa lugar nila si Ate Luisa. Sa katunayan ay nauna lang daw iyon sa akin ng 1 buwan bago rin ako dumating sa kanila. Isang hapon, habang nasa bakuran kami ni na Lolo at Ate Luisa, nang dumating ang matandang kartero para iabot ang sulat na para sa akin, nagmamadali ako sa paglapit sa kanya at sabik na kinuha ang sulat. Subalit bago niya ibigay sa akin ang sulat, ay may itinanong muna ito. Sino daw iyong babae at matanda na kasama ko? Nakuha ko naman na sina Lolo at Ate Luisa ang tinutukoy niya. Kaya mabilis akong sumagot na ang matanda ay ang lolo ko at ang babae naman ay kapitbahay namin. Tumitig muna siya sa akin ng matiim. Saka nagsabing palagi raw kaming mag-iingat at wag na wag ko raw hahayaan na maiwan mag-isa si Lolo kasama si Ate Luisa. Huwag daw akong masyadong magtiwala sa mga estranghero dahil nasa malapit lang daw ang kapahamakan. Matapos niya iyong sabihin ay umalis na rin siya agad. Napaisip na lamang ako kung ano ang ibig sabihin ni Manong Kartero doon sa mga sinabi niya. Iyon kasi ang unang pagkakataon na kinausap niya ako ng ganoon.
Sa daming beses na kasi nitong naghatid ng sulat sa amin ay ni minsan, hindi ko malang naitanong ang kanyang pangalan. Nakahiyaan ko na siyang kausapin dahil mukhang masungit nga ito at suplado. Sa kakaisip ko sa sinabi ni Manong Kartero ay wala sa loob ko na nabanggit ko ito kay Ate Luisa. Ang sabi naman ni Ate Luisa na wag ko na lang daw pansinin iyon. Maaaring may pagka-weirdo lang talaga ang nasabing matanda. Pero binilina na rin ako ni Ate Luisa na mag-iingat sa pakikipag-usap doon. Mukha raw kasi iyong hindi katiwa-tiwala, iyong tipo na hindi gagawa ng maganda. Isa pa, mamaya daw ay isang aswang ang matandang lalaking iyon. Madalas daw kasi na ang mga aswang ay nagpapanggap na pangkaraniwang tao para madali silang makahanap at makalapit sa kanilang magiging biktima. Doon naman ako napakontra sa sinabi ni Ate Luisa. Hindi kasi ako naniniwala tungkol sa mga aswang. Kaya ang sabi ko na hindi naman totoo ang mga ganoon. Pero iginiit niyang totoo ang mga ito at mukhang isang araw doon ang matandang lalaking kartero. Ipinagkibit balikat ko na lamang ang usapang iyon at hindi na ako nakipagtalo pa para huwag na lang ding humaba ang diskusyon. Isang umaga, bigla na lamang dumaing ng pananakit ng dibdib si Lolo Miguel. Mabuti na lang at hindi pa nakakaalis noon si Tia Betty. Bago pa iyon, ilang araw na rin naming napapansin ang madalas na pananamlay at unti-unting paghina ni Lolo. Kaya sa labis na pag-aalala namin ni Tia ay nagpasya na kaming dalhin ito sa pinakamalapit na pagamutan sa bayan upang masuri ng doktor ang kanyang kalagayan. Ayon naman sa doktor na sumuri, maaaring dala na rin daw ng katandaan ni Lolo ang mga nararamdaman nito sa kanyang katawan. Maaari rin na napagod ito at hindi nakatulog ng maayos. Kaya naman mahigpit nitong ibinilin na iwasan daw ni Lolo ang labis na pagpapagod at pagpupuyat. Niresitahan lang ito ng bitamina at gamot para sa paninikip ng dibdib, tapos pinauwi na rin kami agad. Gaya ng dati ay madalas pa rin gumawi sa amin ang kapitbahay naming si Ate Luisa para makipagkwentuhan. Kaya naman hindi lingid sa kanya ang kasalukuyang kalagayan ni Lolo Miguel. Ayon pa nga sa kanya, baka raw inaaswang na ito nang hindi namin namamalayan. May mga aswang daw kasi na ang mga taong may sakit ang puntirya. Napapailing na lang ako sa mga sinasabi niya, lalo nang sabihin niyang baka may kinalaman sa pagkakasakit ni Lolo ang matandang kartero. Sa totoo lang ay hindi ako sang-ayon sa mga iniisip niya. Lalo at hindi naman talaga namin kakilala ang nasabing matanda. Pero napakabilis niya naman itong husgahan na para bang nakakasiguro siya na aswang talaga iyon. Pinili ko na lamang na wag na kumibo. Ayoko na lang din kasing makipagtalo, lalo at hindi naman ako naniniwala sa mga ganoon. Noong sumunod na linggo, napansin kong naubos na pala ang gamot ni Lolo para sa pananakit ng kanyang dibdib. Marahil ay nakalimutan ni Tia Betty na bumili noon. Pautay-utay kasi ang pagbili niya ng gamot ni Lolo Miguel dahil sadyang may kamahalan ang mga ito. Dahil nababahala ako na baka walang mainom si Lolo na gamot kapag umatake ang sakit nito, kaya naisipan kong sumaglit na muna sa butika para bumili ng gamot. Natutulog pa naman noon si Lolo sa hapon na iyon dahil oras iyon ang kanyang pahinga. Ipinakisuyo ko na lang muna kay Ate Luisa na tignan-tignan si Lolo habang wala ako. Tutal naman saglit lang din akong mawawala. Hindi naman kalayuan ang butika sa amin. Subalit hindi pa man ako nakakarating sa kinaroroonan ng butika ay nasalubong ko si Manong Kartero kagaya ng dati at nakasakay ito sa kanyang bisikleta na ginagamit niya sa paghatid ng mga sulat. Nang makita niya ako ay agad itong huminto sa harapan ko. Inakala kong may iaabot siyang sulat para sa akin, pero sa halip ay tinanong ako nito
kung saan raw ako pupunta. Sinagot ko naman siya at sinabing papunta ako sa butika para bumili saglit ng gamot ni Lolo. Napakunot naman ang noo niya at tinanong uli ako kung sino raw ang naiwan sa matandang kasama ko sa bahay. Ang sabi ko ay ipinakisuyo ko lang ito sa kapitbahay namin si Ate Luisa na tignan muna saglit. Kitang-kita ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Manong at nagmamadali itong umalis sa harapan ko. Labis naman akong nataranta sa inasta ng matanda. Sadya talagang napaka-weirdo nito. Subalit nang sundan ko ng tingin kung saang direksyon ang punta niya, ay bigla na lamang akong binundol ng kaba. Bigla na lang kasi pumasok sa isip ko si Lolo Miguel at ang mga sinabi ni Ate Luisa ukol sa hinala niya sa pagkatao ng matandang kartero. Patakbo akong bumalik papauwi sa amin. Sa pag-aalalang baka ano ang mangyari sa lolo ko. Ilang sandali pa ay nakarating na ako sa amin at sa labas pa lang ng bakuran ay nakita kong nakabukas ang gate ng bahay. Kinakabahan akong pumasok sa loob. Wala namang kahit sinong nasa ibaba ng bahay. Pero dinig ko mula roon ang maingay na pagkakalabugan mula sa ikalawang palapag, kung saan naroon ang kwarto namin. Halos magkandara pa ako sa pag-akyat at doon na bumungad sa akin si Manong Kartero na nakikipagbuno sa isang babae na hindi ko mawari kung tao ba o isang halimaw dahil sa nakakatakot nitong itsura. Agad na hinanap ng mga mata ko si Lolo Miguel at nakita kong naroon pa rin siya sa kanyang kama. Subalit tila ba naghihingalo ito at natatakot rin. Taranta akong napasugod sa tabi niya at hindi ko malaman ang gagawin. Habang nakikita ko ang hirap niya sa paghinga. Tatakbo na sana ako papalabas para makahingi ng tulong. Subalit natigilan ako nang bumalibag sa harapan ko si Manong Kartero. Namimilipit siya sa sakit matapos tumama ang kanyang likod sa matigas na sahig. Nagawa kasi siyang ibalibag ng katunggali niyang nilalang. Napaatras akong bigla sa takot nang makita kong matalim na nakatingin ang nakakatakot na nilalang sa akin. Napapatulala akong pinagmasdan siya habang nanginginig sa kaba. Nang tila mapamilyaran ko ang suot nitong damit. Akma sana nitong lalapit sa akin, subalit nagawa ng makabangon ni Manong. Susugurin niya sana ang halimaw, pero mabilis itong nakatakbo patungo sa nakabukas na bintana at mula doon ay tumalon. Hahabulin pa sana ito ni Manong Kartero nang pigilan ko siya at humingi ng tulong sa kanya. Kailangan kong madala sa ospital si Lolo Miguel bago pa mahuli ang lahat. Ibinangon niya si Lolo at pinasan palabas habang inutusan niya naman ako na humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nadala naman namin si Lolo Miguel sa pagamutan sa lalong madaling panahon at naging ligtas ang kanyang kalagayan. Ganun na lang ang pasasalamat ko sa Panginoong Diyos dahil hindi siya tuluyang napahamak. Dahil kung nangyari iyon ay hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Labis din akong nagpapasalamat kay Manong Kartero sa pagtulong niya sa akin at sa pagliligtas niya kay Lolo. Humingi rin ako ng pasensya sa kanya dahil pinagdudahan ko ang pagkatao niya. Sa kanya ko nalaman na isang aswang pala ang kapitbahay naming si Ate Luisa. Ayon pa sa kanya, noong una niya palang itong nakita ay iba na raw ang pakiramdam niya rito. May suot daw kasi siyang medalyon ng San Benito. Bigay raw iyon sa kanya ng kanyang ninong na marunong manggamot. Bilang kanyang proteksyon sa mga masasamang elemento at kapag may aswang o masamang nilalang sa paligid, ay agad niya ring nararamdaman. Uminit daw ang pakiramdam niya noong makita niya si Ate Luisa sa bahay namin. Kaya noon pa lang ay binalaan niya na ako agad. Siyempre, hindi naman siya pwedeng magpakabibo agad at paratangan si Ate Luisa na aswang sa harapan namin. At malamang, hindi rin daw kami maniniwala.
Maliban na lang kung aktwal naming masasaksihan ang pagbabago ng itsura nito. Ayon pa sa kanya, mabuting araw at nasalubong ko siya sa bayan at kahit pa raw sabihin niya sa akin na aswang si Ate Luisa, ay mukhang malabo ko pa rin siyang paniwalaan. Lalo at mukhang may tiwala raw ako sa babaeng iyon. Nagbaka sakali na lang daw siya na naiwan kong bukas ang gate para makapasok siya sa loob. Sigurado raw kasi siya na may gagawing hindi maganda si Ate Luisa kay Lolo, lalo at wala itong ibang kasama. Naalala ko nga na oo, tama siya. Hindi ko nga talaga inilak ang gate. Ipinihid ko lang iyon kasi wala naman akong susi. Hindi naman din madaling mahalata na hindi nakatrangka ang gate mula sa loob kasi masikip iyon at hindi bubukas ng kusa. Kaya ayos lang na iwan ang hindi nakatrangka sa loob. Pagkarating niya nga raw sa ikalawang palapag ng bahay, ay naririnig niyang parang hinihika si Lolo at natatakot. Kaya dali-dali siyang pumasok sa silid. At ang naabutan niyang eksena ay iyong papalapit na ang aswang na si Ate Luisa kay Lolo. Kaya agad niya na iyong sinugod at ibinangga patungo sa dingding. Matagal raw silang nagpambuno bago ako dumating. Kaya nga nanghihina na siya noong dumating ako at nagawa na siyang maitapon ng aswang. Mabuti nga raw at agad na ring tumakas ang aswang noong dumating ako. Kasi kung lumaban pa iyon ng mas matagal, ay baka pati siya ay napinsala na rin. Lalo at wala naman siyang dalang kahit anong armas. Matapos niyang ipaliwanag sa amin ni Tia Betty ang lahat ng nangyari, ay naniwala naman si Tia. Lalo na at maging si Lolo ay nagpapasalamat din kay Mang Teodoro. Siya iyong si Manong Kartero. Doon na rin nagsimula ang kamalayan ko sa mga aswang. Dahil nagsimula na akong magtanong-tanong kay Manong Teodoro tungkol sa mga ganoong nilalang at kung papaano makakaiwas na mabiktima nila. Maliban sa pagsasara ng pintuan at mga bintana kapag hapon na, ay pinayuhan din kami ni Mang Teodoro na magpausok sa umaga at sa hapon. Para masapawan ng amoy ng usok ang amoy ng nanghihinang katawan ni Lolo ko, lalo at may sakit ito. At kapag nagpausok raw ako sa hapon, ay lagyan ko ng kahit maliit na hiwa, ng kahit anong goma, maaaring tsinelas o di kaya mga plastic bottle, para lang tumapang ang amoy ng usok. Ayaw na ayaw daw kasi ng mga aswang ang mabahong amoy ng goma, at siguradong mabubura ng usok ang amoy ng katawan ni Lolo na kumakalat sa paligid at sumasama sa ihip ng hangin. Dahil sa ayoko na ngang maranasan pang muli ang nangyaring paglapit ng aswang sa amin, kaya sinusunod ko ang mga payo ni Mang Teodoro. At tungkol naman kay Ate Luisa, hindi na namin siya nakita pang muli sa lugar namin. Nangungupahan lang naman daw iyon sa katabi naming bahay. Bigla na lang nawala at hindi nagpaalam sa may-ari. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Carl, na tungkol sa naging karanasan ko sa aswang doon sa Marinduque. Naway kapulutan din ito ng aral. Maraming salamat po sa pagtanggap nyo nitong aking kwento. Gumagalang, Clarissa. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.